Ako si Marga, isang OFW cleaner sa Seoul. Kasama ko sa isang apartment si Ate Jessa, isang factory worker. Maliit lang ang unit namin sa third floor ng isang lumang tahimik na building. Malapit ito sa Dongdaemun, pero medyo tago, parang hindi na na-maintain. May 6 na palapag ang building, pero laging pinapaalalahanan kami ng mga lokal na huwag bababa sa basement 4. Nung una, akala ko biro lang, pero ang weird, wala sa elevator button ang B4, B1, B2, B3 lang. Isang araw, pinapunta ako ng amo ko para linisin ang basement dahil may mag-i-inspeksyon. Bilin niya, clean hanggang B3. Huwag mo nang pilitin ang B4, sarado yon. Tumango lang ako, pero sa utak ko, curious na ako. Nung araw na yon, mag-isa lang akong bumaba sa basement. Habang nililinis ko ang B2, napansin kong bukas ang pinto papuntang hagdan at may mga yapak akong narinig. Hindi sapatos, kundi paang nakapaa. Mabigat ang hakbang, mabagal at sunod-sunod. Sinilip ko pababa. Walang ilaw, pero may something sa dilim. May kumalaw. Mabilis akong umakyat pabalik sa B1, pero sa gilid ng mata ko, parang may aninong sumusunod. Kinagabihan, nagkwento ko kay Ate Jessa habang kumakain kami. Ate, may gumalaw sa B4. Parang may taong nakatayo sa dilim. Tumigil siya sa pagkain. Huwag mong sabihing bumaba ka. Sinilip ko lang naman. Napamura siya. Marga, ano ba? May dahilan kung bakit pinasarado ang B4. Yung dating tenant na Pinoy doon, bigla na lang nawala. Ilang araw na lang sa kontrata niya. Bigla na lang hindi na sumipot. Ang huling CCTV footage, bumaba siya sa B4. Hindi na siya nakita ulit. Gabi na, natutulog na kami. Biglang tumunog ang elevator sa labas. Bumukas ng walang tao. Pagtingin namin sa display, nag-blink ito sa level B4. Teka, akala ko walang B4. Bigla kaming nakarinig ng dragging sound sa hallway. Parang may hinihila. Sinilip namin ang fifth hole. May babae sa labas. Nakaputi, basang-basa ang buhok. Nanginginig ang ulo na parang may seizure. Tunog mula sa labas. Buksan mo. Kasama ko dati ang kaibigan mong nawawala. Ikaw naman ang susunod. Wala kaming binuksan. Nagtago kami sa ilalim ng kumot at nagdasal lang nagdasal. Kinabukasan, nag-decide si Ate Jessa na lumipat na. Ako, sumunod din makalipas ang 1 linggo. Pero bago ako umalis, napadaan ako sa harap ng elevator. At nandun na ulit ang button ng B4. Hindi ko na pinindot. Minsan, sa mga lumang gusali sa Korea, may mga lumang palapag na tinatanggal na sa building. Pero hindi ibig sabihin, wala na sila. Baka itinatago lang nila ang mga hindi dapat matagpuan. Ako si Leo. Weekend hiker ako dito sa Korea. Factory worker sa weekdays. Nature seeker pag Sabado at Linggo. Paborito ko ang Pochon. Tahimik, malamig at may trail na hindi gaanong dinadaanan ng mga turista. Kadalasan, ako lang ang Pinoy doon. Kasama ko sa hike nung araw na yon si Kuya Randy, isang kababayan na bagong salta sa Korea. Bro, legit ba to? Wala bang bear o tiger dito? Tanong niya. Wala naman. Mga kwento lang yun. Worst case, ahas lang siguro. Hindi ko alam, pero parang may mali nung araw na yun. Wala masyadong ibon. Tahimik masyado ang gubat. Ni hangin, parang walang dumadampi. Bandang 3 PM, narating namin ang taas na bahagi ng trail. May daan pa kanan na parang hindi dinaanan ng tao, pero may signs
Korean character na hindi ko maintindihan. Kulay pula, parang babala. Shortcut daw ito, sabi sa trail map ko, sabi ni Randy. Huwag na pre, baka private o may kulto dyan. Bro, adventure to. Hindi ko na siya napigilan. Sumunod na rin ako. Ilang metro pa lang sa daan, may nakita na kaming kakaiba. May mga itim na panyo na nakasabit sa mga sanga. Parang may ritual na naganap. Mukhang may altar bro. Bulong ko. Sa lupa, may maliit na hukay. Sa loob nito, may mga buto at balat ng ahas. Pero ang kakaiba, may ID ng isang lalaki. Faded na parang ilang taon nang nababad sa ulan. Ang pangalan niya, Eduardo, isang Pinoy. Bro, may nawawala bang Pinoy sa Korea? Tanong ni Randy. Biglang may tumunog sa likod namin. May gumagapang. Hindi ahas lang, malaking gumagapang. Luminga kami at sa pagitan ng mga puno, may babaeng maputla. Nakalugay ang buhok. Gumagapang ng sobrang bilis gamit ang dalawang kamay at paa. Parang ahas ang galaw. Ang balat niya, parang ahas. May kaliskis. Takbo, Randy! Tumakbo kami pabalik sa main trail. Pero parang paikot-ikot ang daan. Nakarating kami sa parehong hukay na may ID. Paulit-ulit. Parang pinapaikot-ikot lang tayo bro. Sobrang takot, binunot ko ang lighter ko at sinindihan ang isa sa mga panyo. Biglang umalulong ang gubat. Parang may daang-daang ahas ang naglikot. Biglang dumilim. Hindi lang gabi, kundi parang kinain ng ulap ang gubat. Nagising na lang kami kinabukasan. Nasa gilid ng trail. Wala na ang hukay, wala na ang mga panyo. Pero nasa bulsa ko pa rin ang ID ni Eduardo. At sa leg ni Randy, may maliit na marka ng kagat. Bilog, paikot, parang ng ahas. Hindi na kami bumalik sa Pochon. Pero minsan, gabi sa factory, nakikita ko si Randy na parang tulala. At minsan kapag akala niyang walang nakakakita, gumagapang siya sa sahig. Mabilis na parang pang-ahas. May mga nilalang sa Korea na hindi nila isinasama sa mga guide tours at may mga ilang trail na hindi dapat nililihis. Hanggang dito na lang po Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Trina, taga Antipolo, at kasambay sa isang private resort sa Jeju. Tahimik ang trabaho, mapait ang among Koreana na writer ng horror novels. Pero may isang bilin siya palagi bago siya umalis papuntang mainland. Tatagalugin ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Huwag kang pupunta sa kuweba sa likod ng resort. Kahit anong mangyari, huwag mong papapasukin. Napaka-misteryo ng kuwebang tinutukoy niya. May lumang bakal na gate at may chain na kalawangin. Wala sa mapa ng Jeju ang kuweba. Kahit napakalapit lang nito sa kilalang Manjang Hall, lava cave system. Isang gabi, may narinig akong kaluskos sa labas. Akala ko daga o pusa lang. Pero pagtingin ko sa bintana, may lalaki. Basang-basa ang damit, duguan ang suot at nagtuturo papunta sa kuweba. Nakangiti siya pero may hiwa mula leeg hanggang dibdib. Parang bukas ang katawan niya pero buhay pa rin. Bigla siyang nawala sa dilim. Kinabukasan, kinausap ko ang gardener, si Aju Shimin. Matagal nang nagtatrabaho sa resort. May nakita akong lalaki kagabi, parang sugatan. Nanlaki ang mata niya. Dito? Sa gabi? May mga nawawala dito taon-taon, lalo na sa mga kuwebang yun. Pero ang hindi alam ng marami, hindi yun basta kuweba. May butas daw sa ilalim, isang balon, pero hindi tubig ang laman, kundi mga patay. Bakit may balon sa ilalim ng lava cave?
Sabi ng matatanda, may nilulubog na kaluluwa tuwing ikatlong buwan. Sinubukan kong wag nang isipin, pero isang gabi nakita kong bukas ang gate ng kuweba at mula sa loob may humihingi ng tulong. Boses ng bata. Ate Trina, tulungan mo ko. Malamig. Parang boses ng pamangkin ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kinokontrol ang katawan ko. Parang hinihila ng hangin ang paa ko hanggang sa makapasok ako sa loob ng kuweba. Madilim, basa, mabaho, amoy ng luma at patay. Sa malalim na bahagi ng kuweba, may hukay, isang balon nga. Ngunit hindi tubig ang laman, kundi mga bangkay. Hindi nabubulok pero namumula ang mata. Nakatingin lahat sa akin. At may isang mukha akong nakilala. Si Lisa, isang kasambahay din dati. Minsan nawala. Sabi raw, umuwi ng Pilipinas. Pero hindi, narito siya. Hawak ang aking braso. Ikaw na ang sunod. Nagising akong nasa kama. Pawis na pawis, nanginginig. Pero hindi ito panaginip. Dahil sa damit ko, may putik. At sa ilalim ng kuko ko, may dugo. Kinabukasan, umalis ako ng Jeju. Hindi na ako bumalik. Pero minsan sa panaginip ko, naririnig ko pa rin ang boses ng bata. Ate Trina, malamig dito. Ikaw na lang ang kulang. Sa mga lava caves ng Jeju, hindi lang bato ang nilikha ng bulkan. May mga nilalang at kaluluwang isinara sa ilalim. Pero minsan, may nabubuksan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Patrick, Tubong Laguna. 3 buwan na ako nagtatrabaho sa isang tangerine farm sa Jeju bilang picker. Malayo sa bayan at puro bundok at taniman lang ang nasa paligid. Tahimik pero kakaiba ang vibe, lalo na kapag palubog na ang araw. Huwag kang lalagpas sa dulo ng linya ng mga puno, bilin sa amin ng foreman. Basta may nakita kang puno na may pulang tali, huwag mong lapitan. Aba, okay. Akala ko baka may pesticide o baka private property, pero hindi ko na lang pinansin. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa barracks, naisip kong maglakad-lakad sa labas. Stress reliever ko yon. Maliwanag pa ang buwan, kaya akala ko safe. Napadpad ako sa dulo. Tahimik, amoy bunga. Pero sa di kalayuan, may nakita akong babae. Nakatayo sa tabi ng punong may pulang tali. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakatingala. Lumapit ako. Ate, kayo po ba yung anak ng may-ari dito? Hindi siya sumagot. Tinignan lang ako. Tuwid na tuwid ang leeg niya, pero baliktad ang ulo. Ang mata niya, itim lahat, walang puti. Tapos bigla siyang tumakbo. Hindi palayo, kundi palapit. Tumakbo ko pabalik sa barracks. Paglingon ko, wala na siya. Pagdating ko sa loob, may amoy bulok na tangerine. At sa kama ko, may isang bugok, nangingitim at binuksan na. Sa loob, hindi buto kundi kuko. Kinabukasan, tinanong ko ang isang Korean na matagal nang nagtatrabaho sa farm. May babaeng naligaw dito kagabi. Hindi ko maaninag pero may nakita ka? Tanong niya, seryoso. Diyan sa may punong may pulang tali? Tumango ako. Lumapit siya sa akin at mahinang sinabing, dati may batang babae na nawala sa farm na to. Anak ng dating caretaker. Nahanap ang bangkay niya sa pinakang likod. Nakasabit sa puno. Baliktad ang ulo. Bawat taon may bumabalik. Minsan Korean, minsan Pinoy. Laging pareho ang sinasabi. Anong sinabi nila?
pumunta ang babae para magpaabot ng galit at kung sino ang makakita sa kanya, susunod din daw sa puno. Umuwi ako sa Pilipinas matapos ang kontrata, pero gabi-gabi, kahit mainit ang kwarto ko, naaamoy ko ang bulok na tangerine. At minsan sa salamin ng banyo, may nakikita akong babaeng baliktad ang ulo, nakangiti at may hawak na pulang tali. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Rico, 28 years old, dating construction worker sa Busan. Pero dahil sa pandemic, napilitan akong lumipat sa Jeju at magtrabaho bilang food delivery rider sa Odo Island. Yung maliit na isla na may white sand at maraming turista. Madalas ay masaya ang biyahe, motor lang, dagat sa paligid at magandang tanawin. Pero may isang bahagi ng isla na ayaw naming mga rider daanan. Ang lumang tunnel sa silangang bahagi. Mula pa raw noong Japanese occupation, may tunnel doon na ginagamit sa transport ng supplies. Ngayon, halos sarado na. Pero minsan, kapag nagka-shortcut sa may app at sinundan mo, sa tunnel ka dadaan. At isang araw, nangyari sa akin yun. Order mula sa isang bagong resort. Estimated time, 10 minutes lang daw. Pero sa mapa ng app, nag-glitch. Nag-redraw ang daan at biglang nagbigay ng ruta diretso sa lumang tunnel. Ay gago! Bulong ko. Pero gabi na yun at late na ang order. Baka mawalan ako ng tip. Sige na nga, sabi ko. Paglapit ko sa tunnel, napansin kong may pulang tali na nakalagay sa entrance. Hindi chain, hindi kandado, tali lang. May karatula na nakasulat sa Korean. Tatagalogin ko na lang po. Pag pumasok ka rito, huwag kang lumingon kahit may tumawag sa'yo. Medyo kinabahan ako, pero tinawanan ko lang. Arte naman ng mga taga-islang to. Pagpasok ko, biglang bumigat ang hangin. Literal, parang may humihila sa likod ng motor ko. At ang liwanag ng headlight parang hindi na tumatama sa dingding. Parang walang hangganan ang tunnel. Nasa kalagitnaan ako nang may tumawag. Kuya! Kuya Rico! Pamilyar. Boses ng kapatid kong si Alan na matagal nang patay. Kuya, tulungan mo ako. Ang dilim dito. Hindi ako lumingon. Pero sa side ng helmet visor ko, may maitim na kamay na unti-unting gumagapang, dumidikit sa salamin. Parang gusto akong palabasin sa motor. Pinilit kong harurutin ang motor, pero walang katapusan ng tunnel. Ilang minuto na akong paikot-ikot, pero hindi ko nararamdaman ang hangin ng labas. Tinignan ko ang phone ko. Walang signal, pero may isang notification. One message. Your soul has been fake off. Biglang lumiwanag. Nasa labas na ako ng tunnel. Pero ibang parte ng isla. Parang luma ang paligid. May mga bahay na sira. May signboard na Koreano na estilo pang 1940s. Walang tao, walang tunog. Odo pa rin ito, pero hindi na ito yung Odo na kilala ko. May nakita akong delivery box na parehas sa gamit ko. Pagbukas ko, helmet, damit at larawan ko. Sunog at sa ilalim, death certificate. Pangalan ko, petsa, ngayong araw. Bigla ako nagising sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o totoong nangyari sa akin. Pero sa mga isla, may mga daan na hindi mo dapat pasukin. Hindi dahil maputik, hindi dahil delikado, kundi dahil pag pumasok ka, baka hindi ikaw ang lalabas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Mario, isang Pinoy na delivery rider dito sa Jeju.
Sa umaga, naghahatid ako ng mga gulay, prutas at kung minsan ay mga espesyal na kargamento mula sa port. Tahimik lang ang trabaho, walang masyadong iniisip, basta delivery, sign, alis. Pero nung Martes ng gabi, may tumawag sa opisina. May express delivery papuntang Mount Hala. Walang ibang driver, ikaw na ang pinaka-kumpiyansa nila. Nagulat ako. Hindi ko dapat schedule yun, pero overtime sayang din. Pagdating ko sa warehouse, may isang kahon sa dulo. Malaki, kahoy, walang label, walang pangalan ng padala. May type lang na pula at sulat Koreano na hindi ko maintindihan. Tinanong ko si Ajo Kim, ang warehouse guy. Sir, ano laman nito? Napatingin siya sa sahig. Basta ihatid mo lang sa address, huwag mong bubuksan. At kahit anong mangyari, huwag mong titignan sa side mirror pag bumaba ka ng bundok. Napangiti ako. Joke ba to, sir? Hindi siya tumawa. 10:00 ng gabi. Paakyat na ako sa sigsag na daan sa Mount Hala. Walang ibang sasakyan, walang street lights. Ulan, ambon, usok mula sa tambucho, at tahimik na tahimik sa labas. Pero naririnig ko sa likod, may kumakalaskos. Akala ko guni-guni lang, pero parang may gumagalaw sa kahon. Pusa lang to, o daga. Chill ka lang. Sabi ko sa sarili. Pinilit kong huwag pansinin, pero nung malapit na sa drop-off point, isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan, tumigil ang makina. Namatay. Sinubukan kong crank. Wala. Biglang may malakas na kalabog mula sa likod. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng truck. Walang tao, pero lumingon ako sa side mirror. May batang babae sa ibabaw ng kahon. Nakaupo, nakatitig, putlang-putla, basa ang buhok, may tagos sa damit. Parang may tumusok sa likod niya. Bigla siyang ngumiti at nagsalita pero mahina yung tunog, parang minumura ako sa isip. Dali-dali kong binaba ang salamin ng bintana at sinigawan siya. Umalis ka, hindi ka kasama sa delivery. Pagtingin ko ulit sa mirror, wala na siya. Umilaw bigla ang dashboard, nag-start ang makina ng kusa. Pagdating sa address, may matandang babae ang sumalubong. Tahimik lang siya, tinuro lang ang likod ng bahay. Hinila niya ang kahon pababa mag-isa. Kahit sobrang bigat, hindi siya nagsalita. Habang papaalis na ako, tinapik niya ang bintana ko. Salamat, sana hindi ka nabalikan. Kinabukasan sa opisina, sinabihan ako ni Ajo Kim. Hindi lahat ng kargamento ay mula sa tao. Minsan, may nagpapadala ng nilalang pabalik kung saan sila galing. Jeju has spirit. Kung hindi sila maibabalik, sila ang pupunta sa'yo. Mula noon, tuwing may kahon na walang label, tinatanggihan ko na. Pero gabi-gabi, sa side mirror ng truck, minsan may nakikita akong nakaupo sa likod, basa ang buhok, maputlang muka, at tila hinihintay kung kailan ako muling tatanggap ng karga. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento.